Isidrong magsasaka, pinagkalooban mo siya ng mahal na biyaya at kapangyarihang katulad ni Moises, na kahit sa kapatagan ay nakapagpapabukan siya ng tubig. Binigyan mo rin siya ng katapatan at kasipagan, na hindi ang lupa lamang ang pinagsusulitan niyang linangin at pag-anihan, kundi pati kaluluwa niya ay pinagsikapang maging malinis at dalisay. Hinihiling namin sa iyo, mawaing Diyos, na alang-alang sa mapaghimalang santo na San Isidro Labrador, ipagkaloob mo sa amin ang biyaya upang matularan namin ang kanyang mga halimbawa sa paggawa ng kabutihan at kabanalan. Pagpalain mo ang aming mga magsasaka at manggagawa, at gantimpalaan sila at kaming lahat ng masaganang ani ng iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Litanya sa mahal na patron San Isidro Labrador. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami. Diyos Ama sa langit, Maawa ka sa amin. Diyos Anak na tumubo sa sanlibutan, Maawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo, Maawa ka sa amin. Santisima Trinidad at tatlong persona at isang Diyos. Maawa ka sa amin. San Isidro Labrador, banal na magsasaka. Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador, masipag na manggagawa. Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador, butihin at tapat na esposo ni Santa Maria de la Cabeza. Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador, may dalisay at magandang kalooban. Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador, milagrosong santo. Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador, tunay na saksi ng salita ng Diyos. Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador, mapagmahal sa Diyos at sa kapwa. Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador, kaibigan ng mga pulubi at maralita. Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador, mapagmahal sa mga hayop, halaman at kalikasan. Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador, patron ng masaganang bukirin at ani. Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador, taglayin ang lubos na pag-asa sa Diyos. Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador, niluluhati ang Diyos sa panalangin at kagandahang loob. Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador, may angking kabanalan sa gawain sa bukid sa pamamagitan ng kasipagan. Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador, nagbungkal ng lupa at pinabulwak ang masaganang tubig. Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador, ang patron ng aming parokya. Ipanalangin mo kami. Kordero ng Diyos na nakawawa na namang kasalanan ng sanlibutan. Patawarin mo kami, Panginoon. Kordero ng Diyos na kawawa na namang kasalanan ng sanlibutan. Pakapakinggan mo kami, Panginoon. Kordero ng Diyos na kawawa na namang kasalanan ng santinakpan. Maawa ka sa amin. Ipanalangin mo kami San Isidro Labrador. Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Panginoon Diyos na magpagpala, niloob mong mapabilang sa hanay ng mga banal si San Isidro Labrador dahil sa kanyang tapat na pananampalataya sa iyo. Sa pamagitan niya ay gumawa ka ng mga himala upang ipahayag ang iyong pagkalinga at pangangalaga sa lahat ng iyong mga nilalang. Loobin mo rin nawa na sa pamagitan ng pagsunod namin sa halimbawa ng kanyang kabanalan, kasipagan, pagmamahal sa pamilya at sa mga gawain, pagkalinga sa mga maralita at pagmamahal sa kapaligiran at makamit namin ang kaluwalhating inilaan mo para sa lahat ng lubos na nananalig sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo at aming Panginoon, magpasawalang hanggan siya nawa. Tahimik natin bagitin ang kahilingan kay San Isidro Labrador. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Pangwakas na panalangin. Ama naming makapangyarihan, Diyos na banal, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa lahat ng pagpapala ng sa amin ay iyong ibinigay sa pagnunobenang ito kay San Isidro Labrador. Katulad ng iyong banal na lingkod na San Isidro Labrador, kami nawa ay maging mga tapat na katiwala sa mga biyaya na sa iyo ay nagmumula. Kalakip ng pasasalamat namin ito ay ang pangakong sisikapin namin maging mabubuting Kristiyano na may pag-ibig sa puso at tunay na pananampalataya sa iyo, aming Ama. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Gandang umaga po sa amin.
after po ng Mass, picture taking po tayo dito po ulit, kagaya kanina, kasama po ng ating pari na mag-uulisa. Pagkatapos po ng picture taking, pwede po tayo mag-venerate kay San Isidro. Paikot po ang lakad natin. Pipila po, veneration, then balik po tayo sa upuan. Maraming salamat po. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Sa ating sama-samang pagdiriwang sa banal na misa, ating pag-isama sa ating mga panalangin, ang mga sumusunod. Pasasalamat po ng Pure Soul Creation, Yumisu Studios, Joshua Racel Santiago, Abby Gabunton, Lida De Jesus, Peter Paul Baltasar, Bea and Marinel De Leon, EPC at Cameda Medical Center, San Isidro Labrador Devotion Promotion Ministry, SPPC San Isidro Labrador Balinta, Rose Adriano and family, Glenda Magtibay and family, Rose Gamaro and family, Mercy Reyes and Shirley Trujillo and family, Rose Adriano and family, San Isidro Labrador Devotion Promotion Ministry, Gabunton family, Joda family, Lilian Castelo and family, Venilda Rizada and family, Girly Rizada and family, Meng Dizon and family, Sene Pineda and family, Lucy Bilarda and family, Gilmar Labagwis and family, Rose Adriano and family, Glenda Magtibay and family, Velasquez family. Para po sa natatanging kahilingan ni Abby Gabunton, Joshua Racel Santiago, Chidi Yuda, Divine May Canimo, Elizabeth Canles, Venilda Rizada, Alan Rosales Castelo, Alvin Rosales Castelo, Carmi Castelo Vega, Gerard Rizada, Girly Rizada, Antonio Rizada, Carlo Quindipan, Meng Dizon and family, Joshua Donesa Yabut and family, Jerry and Joel Adriano, Maria Marilisa R. Palmeras. Para po sa maagang pagaling ni Anita Rodrigo Akuin, Meng Dizon, Mark de Galicia, Annalyn Banlunsat, Angelica Banal, Josepa Logroño, Risa Baltasar, Angelo Baltasar, Jose Panganiban, Susan Rosales, Ishuhara, Delfina Moraleda, Sami Gumakyao, Rodel Rebota, Nicole Marcos, Raywin Broquesa, Harold Lagman, Angelica Velasquez, Linda Laguador, Connie Bautista, Raymond Vergara, Sami Humakyo, Rodel Rebota, Benchu Pura Broquesa, Rose Mate Adriano, Anita Nabal. Para po sa special intention ni Jerry and Joel Adriano,
Raywin Broquesa, Jamie Pauline, Gerardo. Para po sa natatanging karawan ni Clarice Amelin Biaison, JP Bartolome. At para po sa mga kaluluwa ni Daisy, Ruben, Pedro, Virginia, Jamie Pauline, Gerardo. Virginia, Pedro. Imelda, Joaquina, Ronte Marinel, Alfredo, Atanasio Lubiminda, Amado, Senaida, Jaime, Eleonor, Josefina, Milo, Aguida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark Lawrence, Leonor, Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Elena, Manuel, Anisheta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria, Inosaria, Roman, Gloria, Ave, Amelia, Janavielca, Ernesto, Emmanuel, Emil, Milagros, Normelito Senior Juniors, Sita, Norcy, Ruchel, Ebeliana, Ricardo, Mamerta, Herbert, Asuncion, Raquel, Roque Senior, Estrella, Estefan, Anita, Rosalina, Eduardo Junior, Soledad, Alexander, Sosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro Jr., Lilia, Ariel, Fernando Ding, Emerson, Ernesto, Ursula, Daisy, Magdalena, Kenzo, Dior, Rolando, Roniel, Daniel, Arnel, Lucino, Senior, Junior, Aurita, Soyla, Espiritu, Jimmy, Aida, Fe, Edgar, Carmen, Ismael, Ursula, Jamie, Pauline, Pedro, Gerardo, Virginia, Ruben, Orlando, Lourdes, Mark, Angelo, Mikey, Maris, Venson, Jason, Jara, Monique, Rafaela, Roman, Rosita, Ricardo, Susan, Cora, Edwin, Grace, Donna, Marites, Mario, Yodolpo, Odelon, Aurelio, Felix, Gloria, Carlos Sr., Father Adrian, Maximina, Ofelia, Pablito, Santiago, Escolastica, Rolando, Ruben, Emerancia, Florinda, Nazario, Noel, Serapio, Miguelito, Pedro, Father Frank, Nilda, Henry, Jimmy, Rodolfo, Abelardo, Honorio Jr., Chodora, Jose, Francisca, Foripio, Rodrigo, Reynaldo, Avelina, Reynald, Leoncia, Rolando, Roberto Sr., Ernesto, Rafael, Consuelo, Pablo Sr., Rupina, Clemente, Antonio, Margarita, Benito, Juliana, Rafael, Marciano, Yolanda, Eduardo Jr., Leonardo, Emerson, Fanciano, Lolita, James Perry, Danilo, Florinio, Felix, Agustina, Horace, Elmer, Jose, Marta, Pedro, Cecilia, Filomena, Azucena, Oscar, Edgardo, Esrelita, Leon, Mario, Violeta, Librada, Abelardo, Father Jeff, Arnel, Manalo, Chino, Evelyn, Robert, Tosipina, Arcangel, Mamang Esther, Concepcion, Agnes, Mario, Danilo, Boy, Lunila, Ireneño, Amelito, Reyna, Corazon, Marcel, Dennis, Conchita, Delia, Chopilo, Orlando, Lourdes, Mark Angelo, Mikey Maris, Benson, Jason, Jara Monique, Edgardo, Eliseo, Maxima, Herman, Margarita, Victoria, Ruben, Leoncia, Paulina, Sotero, Camille, Pasito, Renato, Ramon Sr., Mark, Lotlot, Mercy, Judge, Baby, Peter, Paul, Patrick, Ernesto Sr., Ricardo, Ruben, Anita, Gary, Fidela, Rosario, Rosy, Luz Buminda, Jacinto, Consolacion, Junicia, Efren, Romeo, Salvador, Maria, Dominador, Felicidad, Domingo, Rosario, Crisanta, Simeon, Honorato, Basilia, Guillermo, Moises, Pitang, Pipi, Lourdes, Rosa, Irma, Jocelyn, Nestor, Clemencio, Federico, Teresa,
Victorio Sr., Clemencia Joby, Leoncia Corazon, Ranilo Joby, Leoncio, Crescencio, Ranillo, Macario, Ernesto, Emerlinda, Estelita, Gregorio, Angel, Teresita, Honorato, Basilio, Rodante, Claudio, Jose, Karina, Sabina, Serafin, Isidora, Alberto Sr., Andres Sr., Luciano, Aurea, Victoria, Tomas, Adrian, Rodi, Claudio, Rodante, Ramon, Hasmin, Lydia, Mariden, Doreta, Oscar, Clemencio, George, Josepina, Carmelita, Nomer, Joel, Francis, Emerito, Rene, Marites, Marcelito, Mark Anthony, Richmond, Laureano, Ireneño, Jerby, Consolacion. At para po sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at higit po yung mga walang nakakaalala. Gayun na rin po isama natin, pasasalamat ni Nancy Padrinao, kahilingan ni Nancy Padrinao, kagalingan ni Fernan Perez, Grace Padrinao, Isaiah Tomas. Pasasalamat pa rin po ni Meldisor Mitiam and family, Greg and Abby Disor and family, Linda Disor Manalili and family, Imani family, Leonid Disor and family, Luis Disor and family, Oscar Disor and family, Remy Disor Lunsat and family. Kagalingan ni Francisco Disor, Emmanuel Mitiam, Corazon Santa Ana. Kahilingan ni Maria Elizabeth Mitiam at Ana Bernadette Mitiam. Isa pong paanyaya para sa mga mag-asawa na kasal sa simbahan o sibil, nagsasama na hindi pa kasal at ikakasal pa lamang. Ang Christian Family Movement o CFM ay magdaraos ng Tipan Seminar sa darating na March 15, 2026. Linggo sa ganap na alas 8 ng umaga sa second floor multipurpose hall ng San Isidro Labrador Parish, Malinta, Valenzuela. Ang layuning ito ay mas mapalalim ang pananampalataya at mas maging sentro ng buhay mag-asawa si Kristo at lalong pagtibayin ang kanilang pagsasama at pagmamahalan sa tulong at gabay ng ating Panginoon. Ang seminar na ito ay wala pong bayad. Sa mga nais makilahok ay makapag-unayan lamang po sa opisina ng ating parokya o kay Cora de la Paz sa numerong 0956-023-42-112. Ang San Isidro Labrador Parish Ministry of Lectors and Commentators ay nag-aayaya sa ating mga kaparokya na maging kabahagi ng aming ministry. Ito po ay isang natatanging pagkakataon upang pagyamanin ang inyong pananampalataya, paunlarin ang kasanayan sa pagsasalita o public speaking, at maging tagapaghatid ng salita ng Diyos sa ating komunidad. Kaya kung ikaw ay binyagang Katoliko, may edad na 16 gulang pataas, at may kakayahang bumasa ng maganda at malinaw, at higit sa lahat ay may lakas ng loob at pusong maglingkod, tara na po kayo ay maglekom. Kung kayo po ay interesado, lumapit lamang po sa ating mga lektor pagkatapos sa banal na misa para sa karagdagang detalye o katanungan. Makipag-ugnayan lang po sa ating parish office. Inaanyayahan din po ang lahat na ating mga parokyano na may edad 18 pataas na dumalo sa FREX Weekend Seminar, Batch 59, sa Abril 18 hanggang 19. Kung ikaw ay naghahanap ng mas malalim na ugnayan sa Diyos at nagnanais ng bagong sigla sa pananampalataya, dumaraan sa pagsubok o nangangailangan ng pag-asa, o nais pang makilala ang Panginoon sa mas personal na paraan, ang PREX ay para sa iyo. Sa loob ng 2 araw, mararanasan natin ang pag-ibig, awa at presensya ng Diyos sa isang mas personal at makabuluhang paraan. Marami ng buhay ang nabago sa pamamagitan ng FREX. Baka ito na rin ang pagkakataon na matagal mo nang hinihintay. Para sa mga nais magpatala, humingi ng karagdagang detalye, makipag-unayan po sa ating mga kuya at ate sa FREX Information Booth pagkatapos po ng misa.
Halina po at sama-sama nating palalimin ang ating pananampalatayang Katoliko. Simula po sa Lunes, March 16, 17, 18 ay gaganapin po ang Triduo para po sa kapistahan po ni San Jose. Ang kanya pong kapistahan ay sa Huwebes, March 19. Ang ating pong nobenaryo, Rosario Nobenaryo, ay sa ganap na 5:30 po ng umaga, susundan ng 6:30 ng umaga na misa. Ang tabay lang po doon po sa mga sponsors po ng Triduo. Ipapadala po iyon kundi po mamaya bukas. Maraming salamat po. Isama pa rin po natin sa pagdiriwang sa misa ang kaluluwa ni Virginia, Elizabeth at Maria Luz.
Bilang panimula sa banal na misa, makiisa po tayo sa pambungad na awit. Diyos ang lingkod mo na nagbabalik sa iyo. Bagamat di marapat ay dumudulog sa iyo upang makamtan ang awa mo. Ang diwa ko'y naninimdim kung malayo sa iyo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko ba kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ni Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumanyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga rin po. Tayo po ngayon ay nasa Huwebes sa ikatlong linggo sa 40 araw na paghahanda. At sa araw na ito ay ginugunita natin ang ika-404 na taong anibersaryo ng pagkilala sa ating mahal na patron na si San Isidro bilang isang santo. Mga kapatid, upang tayo ay maging karapat-dapat na gumanap sa ating gagawing banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubak na nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabereng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na kayo'y panalangin sa panahon nating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig. Ngayon ang araw ng kaligtasan ay palapit ng palapit upang sa pagdiriwang ng pagkabuhay kami lalong sumigasig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa pinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta. Subalit hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila ngunit hindi ka nila papansinin.
Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila. Narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoong kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magsisi tayong mataas, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y tumulong at manumbalik na lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahon iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nagilala sa mga tao, ngunit may ilan sa kanila na nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi niyo, nagpapalayas ako ng mga demonyo, sapagkat binigyan ako ni Beelzebul na kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman na nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin na nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin ito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi
ang ari-arian inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ang pagdiriwang nga po natin sa araw na ito, sa wikang Ingles, 404 years canonization anniversary of San Isidro Labrador. Himayin po natin at pagnilayan ang ginagawa nating pagdiriwang sa araw na ito. Yung salitang sa wikang Ingles, canonization, yung literal na Tagalog, kanonisasyon. Ito po ay ang opisyal na proseso ng ating inang simbahan, ang simbahang Katolika, kung saan ang isang yumaong mananampalataya ay formal na ipinahayag bilang isang santo o santa. At ayon na nga po sa paglalahad, may 4 na hakbang patungo sa pagkilala sa isang tao na maging santo o santa. Kung maalala po ninyo nung panahon ng simbang gabi, ito po yung nagbigay ng mga huwaran na mga kababayan nating karamihan ay kababayan nating mga Pilipino, na una may tinawag doon lingkod ng Diyos, servant of God. Sino po yon? Sinisimulan, yun na nga, yung tinatawag na lingkod ng Diyos, sinisimulan ng pagsisiyasat ng buhay, yung gawa at pananampalataya ng tao sa antas ng diocese. Yung may mga tao na, yun na nga, inaalam ang kanilang naging buhay, ang kanilang gawain, at yung kanilang pananampalataya. Ikalawang antas, yung tinatawag pong kagalang-galang, venerable. Venerable. Kaya nung po, may tinatawag na venerable. Yung kapag napatunayan ng Vatican, sa pamamagitan po ng tinatawag na grupo ng Dicastery for Causes of Saints, na ang tao ay nabuhay ng may tinatawag na heroic virtue, o sa Tagalog, pambihirang kabanalan. Yung pangatlo naman, yung mas familiar tayo sa wikang English, beatification. Literal, beatification. Dito po, itinatala kung meron pong mga himala na naganap sa pamamagitan ng isang tao, mga milagro, o kaya yung pagiging isang martir. Ano po yung martir? Kung ang isang tao ay namatay para sa pananampalataya. At yung hiling antas po o stage, yun nga pong canonization. Literal, kanonisasyon. Ito po yung huling hakbang sa pagkilala bilang kung paanong ganap na santo o santa sa kapahintulutan ng ating Santo Papa. Mga kapatid, ang tanong, bakit ito ginagawa? Una, maging ehemplo o maging halimbawa ng bawat isa sa atin, magbigay ng pagiging modelo ng buhay Kristiyano na dapat nating tularan. At ikalawa, yung tagapamagitan, intercessor, upang
kilalanin sila bilang mga tagapamagitan, intercessors nga sa langit, na maaaring hingan natin ng tulong sa ating pananalangin. Mga kapatid, mula po doon, yun nga, sa araw na ito, ika 404 years canonical anniversary ni San Isidro Labrador. Alam po ninyo, nung taong 1622, tinawag pong power group yung pagkakatalaga kay San Isidro. Bakit po? Sa pamamagitan ng Papa Gregorio ika-15 noong March 12, 1622, sabi po, the most famous canonical ceremonies in history. Hindi nag-iisa si San Isidro. Siya po'y kinilalang isang santo kasabay ng 4 pang, sabi po, massive figures of the Catholic Reformation. Ang grupo po, tinawag pong, meron pong biro na tawag na 4 Spaniards and a Saint. Dahil sa, ang iba, kilala. Sa nakasama niya, kilala sa buong mundo bilang mga intellectuals o mga leaders, mga namumuno. Si San Isidro Labrador, tinawag pong the humble farmer, the humble o abang magsasaka. Yung pangalawa po, si Saint Ignatius of Loyola. Ewan ko kung pamilyar po kayo. Siya po yung founder of the Jesuits. Yung pangatlo, si Saint Francis Xavier. Siya po yung visionary of Asia. Yung pang-apat naman po, si San Teresa ng Avila, the mystic and reformer. At yung ikalima, si San Felipe Neri, tinatawag the Apostle of Rome. At yung nag-iisa na hindi Kastila sa grupo. Sa madaling salita, yung 4 po kasama si San Isidro, Kastila, Spaniards. Kaya ang biro, 4 Spaniards and a saint. Kung paano na binibigyang halaga kahit na nung unang panahon ang debosyon kay San Isidro Labrador. Sa katunayan, sinasabing andon yung pananatili at pagpapatuloy ng debosyon, unti-unti, kay San Isidro Labrador. Si San Isidro nga ang patron ng magsasaka. Kung paano na nung panong yun, napag-ukulan ng pansin ang tungkol sa pagpapaunlad at pagpapahalaga sa pagtatanim at gayon na rin sa pangangalaga ng lupa. Sa madaling salita, nung panong yun, yung naumpisahan na yung tungkol sa pagpapahalaga sa kalikasan, sa pagsasaka, sa pagtatanim. Kung paano na sinasabi na si San Isidro, yung work-life balance. Ano po ibig sabihin nun? Pamilyar po tayo doon sa alamat na nagsasabi, diba yung mga anghel ang gumagawa sa bukid para sa kanya habang siya'y dumadalo sa banal na bisa at dumadaan at nagdarasal doon sa kapilya. Kung paano nagpapatunay na hindi nagpapabaya ang Diyos sa nagpapahalaga at patuloy sa pakikipagkaisa
sa Kanya. Sa kabila ng Kanyang pagkaaba sa grupo, naging popular noon nung ika-17 siglo kung paano na yung magkaroon ang mga manggagawa, yung working class ng kanilang idolo o ng isang bayani. Mga kapatid, anong aral mula po dito sa ating paghimay at pagdidilay? Anong aral ang makukuha po natin sa pagdiriwang natin o paggunita ng pagkilala sa ating mahal na patron na si San Isidro bilang isang banal na tao o santo? Dito po'y mapatutunayan ang binanggit ng ating Panginoong Hesus sa bahagi ng Ebanghelyo sa araw na ito na binasa ko mula kay San Lucas, na kung saan binanggit ng Panginoon ang kamay ng Diyos. Kinestyon ng mga Pariseo kung saan nanggagaling ang kapangyarihan ni Jesus na magpagaling sa mga may sakit o karamdaman. Partikular dito, yung inaalihan ng masamang espiritu ng demonyo. Sabi ng Panginoon kung paanong ito'y nagmula sa kamay ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? The Spirit of God is at work in Him. Ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa, kumikilos sa pamamagitan niya. Kaya nga ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ni Jesus. Ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ni Jesus. Ipinahayag niya, pinatutunayan niya ang sa kanya ang kalooban at ang pamamaraan ng Ama. Kaya nga ang Diyos Ama ang gumagawa sa pamamagitan ni Jesus. Anong aral ang matututunan natin? With Jesus on our side, we are strong. Kung si Jesus ay nasa panig natin, tayo'y malakas. Tayo'y makatatayo. Tayo ay magtatagumpay. Together with Jesus, we can overcome sin and Satan. With Jesus, we will not be divided. We will not fall and fail. If we side with Jesus, we are all safe, secured, and be saved. Hindi ba ito pinatunayan mismo sa buhay ni San Isidro? Hindi siya pinabayaan ng Diyos sapagkat ipinakita ni San Isidro na ating patron ang buong buo na kanyang pagtitiwala at kung paanong paghahabilin ng kanyang sarili at buhay sa Diyos. Kaya nga, nanatili siyang nakatayo at matatag at nagtagumpay, lalo na laban sa kasamaan. Pangalawa, ang aral na ibinibigay sa atin, sa pagsunod natin kay Jesus, maaari tayong mali na paratangan, pagtawanan, akusahan. Maaring tayo hindi maunawaan. Maaring may mga taong kumesyon sa ating mga layunin o motibo. Maaring merong tumanggi sa ating pagkukusa, sa ating pinasimulan, sa ating mga plano. Maaring negatibo ang pagtingin, pagtanggap sa atin.
Maaaring hindi tayo maging popular. Maaaring makarinig tayo ng masasakit na salita sa halip na papuri o magagandang, sabi nga, magagandang mga salita. Subalit, alalahanin natin, kapag tayo'y gumagawa para sa Diyos, siya ang dapat nating kaluguran. Siya ang dapat nating pasalamatan at dapat siya ang matuwa sa ating mga salita, sa ating mga gawa. Ang ating mga gawa dapat ay ang gawain ng Diyos. Kung tayo mananatili malapit sa Kanya, tayo magiging matatag sa ating pagharap sa pang-araw-araw na buhay. Hindi ba ito buhay? Sabi nga, masasabi natin, totoong saksi na kahit anong pagsubok sa buhay ay malalampasan. Mismo ang ating patron si San Isidro, sa kabila ng mga batiko sa kanya, pagpuna sa kanya, pag-akusa sa kanya, sa kanyang hindi magandang gawain, sa kanyang katamaran, sa kanyang pagkakawang gawa, sa pagtulong sa kanyang kapwa. Marami pang puna at pagbatikos ang kanyang narinig, pero nanatili siyang tapat, nanatili siyang matatag dahil kasama niya, nanatili siya sa Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito, ng ating pag-alala, sa pagkilala kay San Isidro at sa kanyang mga kasamahan, hindi imposible po. Ang bawat isa sa atin, tayong lahat, pwede po, hindi pwede, mangyayari at magaganap. Pwede po tayo. Sa totoo lamang po, pwede tayong maging servant of God. Pwedeng tawagin tayong venerable, biyato o biyata. At pwede tayong maging santo o santa. Hindi natin kinakailangang maging martir, mamatay para sa pananampalataya. Gawin lamang natin ang lahat sa buhay natin. Una nga, sa pagiging kung paanong manatili tayo sa kamay ng Diyos at manatili tayo na kasama niya sa pagharap sa hamon ng buhay. At makamit natin ang pagkilala, maring hindi na sa buhay na ito, kundi doon sa haharapin nating bagong buhay sa piling ng ating Panginoon. Sana nga tayong lahat ay kilalanin na mga dakila sa paningin ng Diyos. Amen. Habang tayo'y natitipon kay Kristo na nangingibabaw sa lahat ng kasamaan, buong pagtitiwala tayong lumapit sa Ama, taglay ang ating mga kahilingan. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway magpanibago at magpatotoo ng tapat sa mga dapat pahalagahan sa buhay,
at tumulong sa muling pagbubuo ng isang wasak na mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong mananampalataya naway magkaroon ng tapang na mangaral sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang buong pusong itaguyod ang pagtatanggol sa katotohanan at salungati ng malikhaing pangaakit ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway paginawain ng pag-ibig ng Diyos na kanilang nararanasan sa pangangalaga ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway tanggapin sa kaganapan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, sa paghandog namin na mga panalangin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong anak na tumubos sa kasalanan at kamatayan, na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Nasa iyong kaloob na ito, muli ay handog sa iyo. Patnubayan magpagari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko, tagling na nalima ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako, sa wakas ay matulad sa'yo. Mula sa iyong kaloob na ito, muli ay handog sa iyo. Patnubayan mo'y pagari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko, tagling na nalima ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako, sa wakas ay matulad sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumika upang iyong kalugdan ng aming mga alay. Dalisayin mo kami sa lahat ng kasalanan at huwag mong ipahintulot na kami masilaw ng kusang ng kinang na mga huwad na kaligayahan, kundi itaguyod mo kami ng aming makamtan ang iyong pangakong gantimpalang lantay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa gilim mong anak, ang pagkamaway mo'y aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon naming Papa at Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiring Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak na si San Jose, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, si San Isidro Labrador na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating Ama sa Langit, sama-sama tayo ngayon tumawag sa Kanya sa panalangin ng mga anak.
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipatulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, nilay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumanyong lahat. At sumayo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya na sa atin ay tumatanggap, mapapalad tayong gayon, ay inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kamay, magagalak na aawit ng papuring alay. Ngunit ako ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay kalay, sa lilim ng iyong mga Ika'y pagmamasdan sa dakong banal, na makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin ako, nakataas aking kamay, magagalak na aawit ng papuring ialay. Ngunit ako ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay talay, sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit ako, buong galak. Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan, sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming pinaampon sa pagmatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa, upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at panalangin sa aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo, upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay yung tulungang may sa loob at may sa katuparan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po yung pagbabasbas at paghahayos sa inyo pong lahat na nakibahagi sa ating pagdiriwang nga sa kapistahan ng ating mahal na patron sa
pagkilala sa kanya bilang santo sa mga naghanda at nakiisa sa prosesyon. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo at maging bahagi sa mga banal ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halina, sambayanan, sama-samang maging daan, akayin ng mga tao, na maglingkod ng totoo sa poon at kapwa-tao. Aming patrong San Isidro, kami ipanalangin mo, maging tapat